po ang Good Morning Kapatid. Ngayon po ay National Siblings Day. Kaya sa mga magkakapatid dyan, ito po ang ating araw. Isang kwento ng pagmamahal at sakripisyo ng magkapatid ang ating pong tutuklasin. Isang relasyong sinubok ng tadhana pero mas pinatatag ng pagmamahal. Dear Dimples, ako po si Arel Luzong, 28 years old, pangalawa sa tatlong magkakapatid at nag-iisang lalaki. Simula bata pa lang, sobrang close na kaming magkakapatid, pati na rin sa mga magulang namin, lalo na sa mommy naming si Lynn. Pero biglang nagbago ang lahat ng magkasakit si nanay. Dumaan siya sa mahabang gamutan at akala namin okay na. Pero bumalik ang sakit niya na stage 4 colon cancer. Hindi po madali ang pinagdadaanan namin pero araw-araw pinipili pa rin naming maging matatag para sa isa't isa. Kumakapit kami sa pagmamahalan at sa paniniwalang kahit limitado ang buhay, ang pagmamahal namin bilang pamilya ay walang hanggan. Gumagalang Aaron. At para i-share naman po sa ating ang kwento ng pagmamahal at sakripisyo bilang magkakapatid, kasama natin ngayong umaga si Arel at si Kat. Good morning! Good morning po. How beautiful naman your story. I always love it kapag ang magkakapatid ay magkakasundo. Hindi kasi lahat ng pamilya ay nabibiyayaan ng ganyang blessing. Pero simulan na natin. Nag-viral kayo dahil sabay-sabay nyong sa pagpapakalbo ninyo para sa mommy ninyo, kumbaga parang para sabay-sabay kayong magkakasama. Tama ba? Okay. Paano nagsimula yung idea na to? Sinong nakaisip at anong naging reaksyon ng inyong mom? Kasi nung nalaman po namin na almost 3 years ago na may cancer si mommy, biniro na agad namin siya noon na, magpakalbo na? Kailangan ba magpakalbo? Magpakalbo na? Kasi medyo ganun kami as a family. Like, Chill kayo. Very cool. dog showan, ganyan. Kaya hindi po sure kung magkasundo ba talaga. Yung hindi mo na lang alam pero sige, parang kantsawan na lang. Opo, medyo ganun naman kami as a family. So, nung nalaman namin na may cancer, masakit siya. Pero tinry pa rin namin siyang gawing light. Yeah. So, binibiro namin si mommy na, magpapakalbo. Pero for 2 years, hindi naman kinailangan. Kasi nag-chemo na rin siya before eh. But, ngayong nag-recur, kasi in remission na po siya after nung chemo niya na nauna, tapos bumalik po this year lang. Tapos after po nung first chemo session niya, naglagas po talaga yung hair niya. So doon siya nag-decide na magpakalbo kasi nasa-stress siya everyday na sobrang dami yung nalalagas na hair. So nung nagsabi si mami na magpapakalbo na siya, medyo alam na po namin ni Kat na ayun na yung time for us to support our mom in that way. Okay. So, parang it was a mutual agreement na Yes parang, po. sige, gawin na natin. And you did it all together? Yes po. Oo. Bale po, nung nasa salon na po, si mommy po, parang kinakat na yung hair. Tapos nung isi-shave na po siya, then sumabay na po si kuya. Tapos ako din po, parang nag-shave na rin. Nung nalaman nyo na bumalik yung sakit ni mommy, was it difficult or was it more difficult or were you more prepared? Both po. So medyo prepared naman na po kami kasi yung first time po na nalaman nga namin, syempre, yun po yung pinaka-nakakagulat kasi strong po si mommy. So hindi po namin expect na magkakasakit siya tapos cancer pa. Then yung second po, since medyo normal po kasi sa cancer na bumabalik din po talaga. So, nung nalaman po namin, talagang yung nasa isip na namin is game, ano pong gagawin. Ganun na agad. Apakahusay naman ng pamilya nyo, no? Kasi I can relate to some extent dahil yung kapatid ko namatay ng cancer. But she was also 5 to 8 years old. Leukemia siya. Actually, naiintindihan ko yung parang bumabalik dahil parang ganun yung nangyari sa kanya. Only she didn't make it because she was very young. And at that time, hindi pa ganun ang advancement, no? Pero ngayon kasi, you are going through this as siblings. And usually ba, pagka magkapatid kayo, lalong-lalo na sa dynamics ninyo, yung support ninyo, parang automatic siyang lumabas eh. Yung parang instinct nyo bilang pamilya. Is this a trait you got from your mother, your father? Kanino ba ito nanggaling? I think po, yung generosity namin ay nanggaling po talaga sa mom namin. Yung generosity in terms of expressing our love. Kasi ganun si mami, malambing, sweet, katabi kami matulog. Cute! So, Okay. feeling ko, all the love I have right now, it's because of her. So, I'm happy naman na nakuha namin yun. Yung ganun
ka-expressive magmahal. Kasi I think that's very important. Kasi a lot of families don't express their love to each other. Tapos ngayon pong lumalaki, lalo kong nalaman yung importance of expressing it. Kasi before, syempre, teenager years, ganyan. Yeah. Di naman, lagi nga kami may Magkaaway. magkaaway. Cute. Buti nga po ngayon, kalbo na kami, wala na kaming sabunutan. Wala na. At pag sabunutan kayo, walang Walang yamado, maawa. walang kasi pareho kayo, diba? Pero ito ba, kasi kaming magkapatid, hindi kami sweet in the sense na magka-hug or we love each other. But pagdating sa suporta, lagi kaming nandun. And gusto ko lang i-point out yung sinabi mo na generosity. Kadalasan, ang mga tao, iniisip nila, ang generosity ay pinansyal, iniisip nila ito ay material. Pero para sa inyo, yung spillover ng pagmamahal ng mami ninyo, kitang-kita sa inyong dalawa. How are you expressing your love for each other? Is it more physical? Naglalambingan din ba kayo parang sa mami niyo? Or magkaiba? Kasi sabi niyo, nag-aaway kayo. Paano yun? Magkaiba po kami ng expression of love. Opo. So, ano yung Ikaw, sa'yo? Ako po Natatawa ako. Siguro, brutal yung expression mo of love, no? wag na po natin sabihin. So, paano? So, kami po, very kami, makulit nga po. So, parang laging nag-aasaran, ganyan. Tapos, ako po, kay kuya, madalas lang po, kinukulit ko siya pagka po, kunwari kailangan ko siya, ganyan, papatulong lang ako, tatawagan. Tapos siya naman, baliktad po. Siya po yung mahilig sa Ako yung touch. Ako hug. talaga yung touchy. Ako yung, sa amin tatlo, si ate namin kasi nasa ibang bansa working. Sa amin tatlo, ako talaga yung physical touch yung love language. I remember growing up, lagi kong hinihele yung hair nila. Tapos lagi nila akong gaganunin, lagi nila akong sasampalin kasi ayaw nila. Ayaw nila. Pero ako, ganun kasi yung way ko eh. At saka ang sarap kasi makapang-inis ng kapatid, no? Isa pa yun. Ako talaga nabubuhay lang ako para inisin yung mga kapatid Opo, ko eh. yun po siya. Nabuhay po siya para dun. Oo. Pero siguro ako, kasi I still want to talk to you guys, but I feel so sad we have limited time. But can I please hear your message for one another in this time na alam ninyo that your mom is going through something? Because at this point, ang strength ng pamilya ay hindi yung may pinagdadaanan, kung hindi yung dumadaan ng kasama sila. Any message or anything that you'd like to tell each other that you don't necessarily tell each other on a normal day? Who wants to go first? Sige po, ako na lang po. Ako po, hala? Hindi po kasi talaga. Opo, hindi. Kaya yun nga ang gusto ko malaman kasi hindi mo naman siya usually sasabihin, di ba? Opo. So ako po, gusto ko lang po malaman ni Kuya na if nahihirapan po siya, ganun, pwede po siyang, pwede po siyang tumawag sa amin. Kasi medyo, siya po yung medyo yung medyo mas pinakamatatag sa amin. Kaya ayun, parang gusto ko malaman na pag gusto ko malaman niya na pag nahihirapan siya, pwede siyang tumawag sa amin, magsabi sa amin. Hello, umiyak. Ayun. Tapos sa ate ko rin na malayo po, na pwede rin po siyang lumapit sa amin anytime, tumawag. Ayun. You. Ako po kasi, I don't usually share problems. Kasi I'm used to, ako yung kwentuhan nyo, ako yung magre-resolve. So, super na-appreciate ko po na nandiyan naman sila. Kahit hindi man ako ganun ka-expressive when it comes to my issues. I know naman na I can lean on them. Yeah. Both po. So, thank you. Hindi kami super ganito I know. ka-sweet, pero we know na we'll be there for each other. Sabi ko nga po, ang pera namin basta-basta nauubos, pero ang pagmamahal Ay umaagos. umaagos, yes. Beautiful. And I really pray for you and your mom. And I hope that the love of your mom will overflow, not just from you, but from us as well. I hope you know we are all praying for you. Thank you for being here and happy National Siblings Day. Thank you po. Thank you. Maraming salamat, Arel and Kat. At sa mga kapatid po natin, kung gusto niyo i-share ang inyo din pong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message naman po sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan dito lang sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.